Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang nakatakdang mapapakinggan ninyo ngayon ay tungkol sa katangian ng isang mga ngaral ng Diyos. Halina at atin ang pakinggan. Ito na ating isailalim ng pagsusuri sa liwanag ng kasulatan, itong ating mga mangangaral dito sa Pilipinas, both local and foreign. Kasi dito po sa Pilipinas, ito'y naging breeding grounds ng mangangaral. Ito ho pugaran ng maraming mangangaral. Kasi they enjoy preaching in the Philippines. Not only preaching but doing business with the Filipinos. And enriching themselves through Filipino resources. Yan ho ang nangyari sa relihiyon. Kaya nagkadami-dami mangangaral dito. Hindi kasi dami ng mangangaral sa ibang bansa. Napakarami rin sa Pilipinas. Aalamin po natin sa Biblia, yan ang ating pinapaksa, yung pagkilala sa mangangaral na sa Diyos. At ang ipinangako ko po sa inyong topic ngayong gabi, yung mga katangian ng mangangaral ng Diyos. Alam po niyo yung salitang katangian yan, no? Kumbaga yung katangian, galing yun sa salitang tangi. Ang salitang ugat nun, tangi. Nilagyan ng unlapi at saka hinilapian, yung tangi, ginawang katangian. Kaya yung katangian, ang galing doon sa salitang tangi. Ang mangangaral ho ng Diyos sa Biblia, mayroon siyang pagkakatangi sa iba. Para kung kayo'y mamimili ng mangangaral na sasamahan, makapili kayo. Meron kayong giya ng Diyos sa Biblia kung ano mga katangian. Ano ang pagkakaiba ng mangangaral na sa Diyos? Katangian niya sa iba. Ayan, umpisahan po natin ang paksang ito. Kanino nang gagaling ang isang tao magkaroon ng katangian? Bakit ang tao natatangi pag minsan? Hindi naman lahat ng tao ordinaryo eh. Merong tao na talagang tangi siya. Tingnan niyo si Kontemplasyon. Domestic helper yun, pero natangi siya, no? Bakit? Uminit ang issue ng domestic helpers dahil sa issue ni Kontemplasyon. Natangi. Para si Rizal. Si Rizal natangi. Napakaraing bayani natin na dapat natin purihin, pero natatangi si Rizal. Sabi nga ni Ferdinand Blumentritt, Rizal is the greatest of the Malayan race. Mas dakila sa kanino mang Singaporean si Rizal. Kasi ang stock po ng Singapore, Malays. Tatlo po ang ethnic group sa Singapore. Malays, Hindus, at saka Chinese. Yung Hindus, yung Indian ang ibig ko sabihin. Yan ho ay nabubuo ng tatlong malalaking lahi. Mas dakila yung ating si Rizal ayon sa isang historiador Amerikano na si Ferdinand Blumentritt. Rizal is the greatest of the Malayan race. Talo ang Singapore kay Rizal. Kaya kayo mga Pilipino, pag pupunta kay Singapore, huwag nyo agad isipin na kayo alila. At kung pupunta lang kayo para paalila ng 3,000 sweldo, huwag na kayo pumunta at baka kayo makontemplasyon pa. Kawawa naman tayo. Kung nakakasama ng loob, mga hunghang naman yung mga humawak ng kaso na yun. Hindi marunong pakiusapan. Palagay mo na, sabi nila, yun daw ang batas ng Singapore, wala tayong magagawa. Batas pala, di wala nga magagawa. Bakit? Wala na ba kayong clemency? Siyempre, provided by law yung executive clemency. Anong klase yung presidente niya, hindi na marunong pakiusapan? Na pati yung aming presidente inisnab? How dare you?
We have one in our midst greater than all Singaporeans, and that is Rizal. According to Ferdinand Blumentritt, Rizal is the greatest of the Malayan race. Kaya hindi ako nahihiya maging Pilipino. Bagaman ang ginawa sa atin, ang tingin sa atin mga kataba, mga alipin sa ibang bansa. Eh, hindi tayo dapat mahiya yung ating national identity. Kahit tayo ganito, marunong tayo maawa. Ang ating mga namamahala sa warden sa kulungan, naaawa, pinapalayas yung mga 9 little Indians doon. Si Flor, hindi man lang nakalaya kahit kapiraso. Ni mayakap yung anak niya, walang humanitary considerations yung batas na yan. Yung warden dyan, walang biro mo, mayakap lang anak, di pinayakap. Merong mga tao natatangi sa iba. Para si Rizal, natatangi si Rizal. Si Gabriela Silang, as a woman, natatangi si Gabriela Silang. Tandaan po niyan, mga kapatid. Merong mga tao natatangi sa iba. Ang ating tanong, paano nangyayaring ang tao'y matangi? Pakinggan nyo sa unang Korinto 4:7. Ganito ating mababasa. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Nagtatanong si San Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, sino ika ang gumawa na ikaw ay matangi? Who made you outstanding? Kaya mo ba yan sa sarili mo? Palagay ko kung kaya ng tao yan, lahat na ng tao outstanding. Di ba? Walang taong maaapi kung kaya mo na iangat ang iyong sarili na maging outstanding ka. Kaya ang tanong ni Pablo, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Bakit kung tinanggap mo na may ipinagmamapuri mo nang tulad sa hindi mo tinanggap? Sa makatwid, ang tao pala, kaya nagiging natatangi, nakakatanggap siya from somebody, and that is God. Mula sa Diyos yun. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaloob sa tao para ikaw ay maging katangi-tangi sa iba. Sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Siya. Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Sa Kanya galing yun, nasa iyo. Pati yung ilong mong pango, galing sa Diyos yun. Yung malaking ngipin mo, galing sa Diyos yun. Di ba? Akala lang ng iba, pag malaki ipin niya, hindi na siya maganda. At yun yung nga si Aping Daldal. Ano ba ikinapopular ni Aping? Yung pagiging kalbo ni, yun ang... Pugak. Ni Pugo, yun ang nagpasikat sa kanya. Di ba? Yung katabaan ni Ike Losada, dun siya nakilala. Di ba? Tenyo. Yung mukhang mabagsik na matrona ni Belia Flores, yun ang nagpasikat sa kanya bilang isang kontrabida sa pelikula. Yan mga katangian ng tao na hindi niya ginawa sa kanyang sarili yun. Kaloob ng Diyos yun. Sabi ng Biblia, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Ano nasa iyo na hindi mo tinanggap? Bakit kung tinanggap mo, ipinagmamapuri mo? Hindi, tulad sa hindi mo tinanggap. Nagyayabang kang, kala mo iyon na yung karangalan. Hindi ganon. Alalahanin natin kung tayo matatangi, bigay ng Diyos yun. May kaloob siya, galing sa Kanya yun. Tinanggap lang natin yun. Kaya doon sa tanong natin, sino ang gumagawang ang isang tao ay matangi? Ang sagot ng Biblia, yung pinanggagalingan ng kaloob. Yung nagbibigay sa atin ng ating mga tinatanggap. Yun po ang Diyos. Ang nagbibigay ng tao sa tao ng pagkakatangi sa iba. Ayan ang dapat nating maintindihan. Hindi naman ang ibig sabihin, pag itinangi ka ng Diyos, inaapi naman niya yung iba, no? May mga special purposes ang Diyos for special people. May mga purpose ang Diyos Kung inyong maibabalik ang inyong pananaw sa kasaysayan ng sangkatauhan, na meron hong tinatawag sa Bibliang isang Jose na anak ni Israel. Ang tawag po diyan Jose vendido. Jose na ipinagbili, ang ibig sabihin. Ibinenta ng 11 niyang kapatid na nakakatanda sa kanya yung iba. Binenta siya sa isang mangangalakal, ginawa siyang alipin. Napakaganda ng umikot na kasaysayan sa buhay ni Jose. Naging katangi-tangi siyang tao sa mga personahe ng matandang tipan. Ngayon,
meron palang purpose ang Diyos, kaya nagkaganon si Jose. Na siya'y ipinagbili ng kanyang mga kapatid, para bang pinagmalupitan siya, pumayag naman ng Diyos na magkaganon. Ba't nagkaganon? Yung pala kakasangkapanin ng Diyos si Jose, na pag napunta siya sa Ehipto, magiging malalapit siya kay Paraon sa hari ng Ehipto. At nung managinip ngayon yung Paraon, na ang di niya maintindihan ng kahulugan, na ipaliwanag ni Jose, yun ang nag-umpisa, na siya'y maging tagapamahala sa kabuhayan ng Ehipto. Yung pala may dadating na tagutom, na ang mga lahi ni Jose mamamatay ng gutom kung hindi dahil sa kanya. Kaya nung dumating na yung panahong mamamatay ng gutom yung kanyang kapatid at mga magulang, nabalitaan nilang may trigo sa Ehipto, pumunta ho sila sa Ehipto, doon sila nagkita-kita ang magkakapatid. Yung ibinenta nilang kapatid nila, nasa ano ngayon, nasa katungkulan sa Ehipto. Kaya nga lumuhod pa sila at humingi ng tawad kay Jose. Kaya yung pagkakagano ni Jose, may special purpose ang Diyos sa kay Jose. Yan po ang dapat natin maintindihan. Kaya ang Diyos, hindi pang aapi sa kanino man kung bigyan kanya ng katangiang wala sa iba. Gagamitin ka lang niya sa isang special purpose. Pero hindi para apihin yung iba. Ganyan po ang Diyos. Ngayon, halimbawa, ginawa kang maganda ang pagmumuka. Hindi binigay ng Diyos yan para ipang-api sa iba. Na lahat ng mga pangit hamakin mo. Ha? At ismiran mo lahat ng pangit at pandak. Kung ikaw ay matangkad. Akala mo ba naman, bintahe ko matangkad ka? Meron sobra naman ng tangkad. Laging nauuntog sa... Oo. Hindi ginawa ng Diyos yung bagay na matangi ka para ipang-api mo sa kapwa. Meron nung espesyal na layunin ng Diyos sa'yo. Ayan po ang dapat nating makita. Walang taong lumitaw sa mundo na hindi po pwedeng maging kasangkapan ng Diyos. Meron kang pwedeng papilin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya alam ko minsan ang problema, hindi alam ng tao kung saan siya lulugar. Hindi niya alam kung saan niya ilulugar ang kanya sarili. Ayon. Kaya tayo tinutuklas natin. Pagdating ngayon sa mangangaral, kaya nagkakaroon ng katangian ng isang mangangaral, hindi gawa ng sarili ng mangangaral yon. Gawa ng Diyos yon. Tandaan niyo mga kapatid. Ang Diyos nagbibigay ng katangian, hindi para gumawa ng masama sa kapwa. Kundi, para ikaw na binigyan ng katangian ay maging lingkod ng kanyang layunin. Lalo na pagdating sa tinatawag na mangangaral. Tingnan ninyo, yung mga mangangaral ng Diyos ng una, meron silang dinaan ng kasaysayan. Lahat sila may katangian eh. Umpisahan natin na sa isang unang mangangaral na kinasangkapan ng Diyos. Dito sa 2 Pedro, meron nung ganitong mababasa tayo sa Kapitulo 2 at versikulo 5. Ganito ating mababasa. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Dito ho, ipinakikita ni San Pedro kung ano si Noe. We simply know that Noah is the builder of the ark. It is not true. Ha? Hindi yun ang talagang tungkulin ni Noe. Yung maglagay ng gumawa ng daong. Ulitin ho natin ang talata. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa. Noong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Tingnan nyo, si Noe was defined by Peter as a preacher of righteousness. Ayun. Tagapangaral si Noe ng katwiran. Kita nyo? At bilang tagapangaral ng katwiran, ano ang klase ng pagkatao ni Noe? Pakinggan nyo sa Henesis. Ganito naman ang ating mababasa sa Kapitulo 6. Ganito nakasulat. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matwid at sakdal noong kapanahunan niya. Tuloy. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Kita nyo? Si Noe, bilang mangangaral ng katwiran,
isang lalaking matwid at sakdal. Tandaan nyo, recto y perfecto, si Noe. Lumalakad siyang kasama ng Diyos. Ayan. Kaya dinefine siya ni San Pedro na bilang tagapangaral ng katwiran. Akala nung iba gumawa lang si Noe ng daong. Hindi, mangangaral si Noe. He is a preacher of righteousness. Paano niyang ipinangaral ang katwiran? Sa kanyang pamumuhay at sa kanyang salita, ipinangaral niya ang katwiran ng Diyos. Kaya tinawag siyang preacher of righteousness, tagapangaral ng katwiran. Ngayon, ano ang katangi ang makikita mo kay Noe? Nabubukod siya nung panahon niya, di ba? No? Ulitin mo yung talata. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matwid at sakdal noong kapanahunan niya. Kita mo, sa kanyang henerasyon, nakabukod si Noe. Sakdal siya at matuwid nung kapanahunan niya. Walang kapareho ni Noe nung panahon na yon. Noah is an outstanding preacher of righteousness. Gaya rin naman sa kaso ni Moises. Pakinggan niyo si Moises sa Bilang Kapitulo 12 at versikulo 3. Ganito ating mababasa, mga kapatid. Basa. Ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Tenyo, ito naman ang katangian ni Moises. Ang lalaking si Moises ang wika ay totoong maamong loob higit sa lahat ng mga lalaki sa ibabaw ng lupa. Biro mo. Kung nakasabay mo si Moises na nabuhay ka nung panahon na yon, talo ka kay Moises sa kaamuan loob. Napakaamon loob ni Moises. Maamon loob na paano? Hindi kumikibo. Parang yung mga mangaral ngayon, hindi kumikibo. Kaya ka maniniwala kay Soriano, laging nakadilatang mata, laging galit. Hindi ka maamo si Soriano. Kami maaamo, kami, mga pare, mga pastor. Akala ba ang kahulugan ng maamo ay hindi nagagalit? Si Moises, nung magalit, yung pinagpuyatan niyang binantayan sa bundok na 40 araw at 40 gabing 2 tapyas ng bato Nung magalit binalibag dun sa mga walang hiya Pero ang definisyon ng Biblia, maamo si Moises. Natindihan niyo, mga kapatid? Iba kasi ang kahulugan ng maamo sa tao kaysa sa maamo sa Diyos. Sa Diyos maamo si Moises. Hindi maamo na parang hindi kumikibo, hindi nagsasalita ng malakas, hindi didilat ang mata. Ha? Si Kristo maamo rin di ba? Pakinggan niyo sa 11:28 ni Mateo. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Si Kristo sabi niya, ako'y maamo. Maamo siya, no? Itong maamong ito, nang lalatigo Basa sa 2 ng Juan. Akala kasi nung iba, pag maamo, yung hindi makabasag pinggan. Mga kapatid. Akala nila ganun yung maamo no? Ha? Na hindi makabasag ng itlog ng butike. Si Moises maamo, binasag yung 2 tapis na bato. Binalibag. Ha? Yung maamo na yon, nagsisisigaw pagka nagagalit sa Israel. Si Kristo, nung magalit, maamo si Kristo. Nanlatigo pa nga ng mga walang hiyang. Pakinggan niyo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. Nagwala si Kristo. Kasi yung templo, ginawang bahay kalakal Ando na yung mamamalit na salapi, mga money changer. Nung araw, uso na yung mga money changer na yan. Doon mismo buti pa naman yung money changer ngayon, may sariling pwesto sa Cubao no? Itong mga money changer na to, doon mismo sa templo. Doon naglagay ng kanilang mga lamesa. At yung mga nagtitinda ng mga baka, tupat, kambing, nandun na rin. Ginawa ni Kristo, nagtataob yan, nagwala. Naglalatigo yung mga tupa, baka, nagtataboy. Yung mga nagtitinda sa templo. Ginagawa niyong yungib ng tulisan ang bahay ng aking ama, sabi niya doon sa kasunod na talata. Tinawag niyang mga tulisan yung mga ngalakal na yun. Ganon, pero maamo si Kristo.
Itong mga born again ngayon na mga ipokrito-tipokrit ang pastor eh. Hindi ka kayo makikinig kay Soriano, lagi na lang ikaw galit, lagi na lang ikaw nang aatake. Hindi ikaw maamo. Tanga! Hindi mo naintindihan yung salitang maamo sa Biblia. Yung maamo sa Diyos. Katangian yun ng mangaral ng Diyos. Pag ang Diyos ang nagsabi, suko siya. Hindi siya suko sa opinyon ng tao. Magagalit sa kanya ang tao, pero hindi kailanman siya magkikipagkagalit sa Diyos sapagkat maamo siya sa Diyos. Ganon si Moises, ganon si Kristo. Nakagalitan ng mga tao si Kristo, nakagalitan din si Moises. Pero sa Diyos, hindi sila kailanman nakagalitan ng Diyos na kinagalit nila ang Diyos. Dahil maamo sila sa Diyos, lagi silang suko sa Diyos. Kasi yung salitang maamo, ano yun? Lowly. Lowly, yung para may feeling of inferiority complex, yung maamo. Gan sa Diyos nila nararamdaman yon. Pero pagka sa tao, hindi sila papayag na yung katwiran ng Diyos mailaliman ng katwiran ng tao. Kaya nga lumalaban yung mga mangaral ng Diyos na yan Pero wag muna dyan ang puntahan natin. Ang pinupuntahan natin, yung mga mangaral ng Diyos na una, may special may special na katangian. Kagaya ni Moises. Si Moises po'y totoong maamo kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Si Noe, sakdal at matuwid nung kapanahunan niya, tinatawag siya ni Pedro na isang tagapangaral ng katwiran. Si Kristo'y maamo rin sa panahon na siya'y nangangaral. Kaya alam nyo, yung mga mangaral ng Diyos, may dinadaanan silang tawag doon, hakbang. Pare-pareho sila halos ng hinahakbang na landa sa buhay. Meron silang mga special na katangian sa kanilang mga pagiging mangangaral. O, yan ang dapat nyo maintindihan. Ba't natin nililiwanag ito? Aba nauso ngayon ng mangangaral Libo-libo Milyon-milyon na mangangaral sa buong mundo. Usisain mo kung may katangian. Pareho lang sila na iba. Yung aral na sinasabi nila, pare-pareho, kopyahan sila ng kopyahan. Asan ang katangian? Wala akong makitang katangian Asan ang katangian mo sa iba? O baka naman ibalik nyo sa akin, ikaw Soriano, subukan mong testingin kung meron ako, kung wala. Patutunayan ko sa'yo, meron. Hindi kaya lang, kung hindi mo naman tinetesting, hindi ko muna sasabihin. Pero pag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. Bakit to? Kasi kailangan makita yung mga katangian na yun sa isang mangaral na nagsasabing sa Diyos siya. Biro mo, ano ang katangian mo bilang mangaral? Meron ka bang gift or endowment? Meron ka bang calling na galing sa Diyos? Kasi pag tinawag ka ng Diyos, lalagyan kanya ng katangiang wala sa iba Kagaya ni Noe, kagaya ni Moises, kagaya ni Kristo, kagaya ni Aaron. Pakinggan nyo sa 5:4 ng Ebreo. Patuloy sa 5, ganito ating mababasa. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gaya rin naman. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya'y nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Ang sabi po ni San Pablo, sino man hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, maliban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Kaya yung mga taong ginagawang mangangaral, tinatawag ng Diyos yan Yan tandaan nyo. At yung tinawag ng Diyos, mayroong mayroong special na pagkakabukod sa iba. Meron yung mga tinatawag ng Diyos, maging mangangaral. Meron siyang ibang katangiang kesa sa iba. Nakita na natin kay Moises, kay Noe, kay Pablo, kay Kristo. Puntahan po natin si Apostol Pablo. Bilang mangangaral sila, yung mga apostol, meron din katangiang daladala ang apostol na si San Pablo. Sa kanya pong pagiging apostol at tagapangaral ng Diyos, meron po siyang isang nabubukod na kakayahan bilang isang mangaral. Marami yun Humingi po tayo ng isa kay San Pablo. San Pablo bilang mangangaral, ano ang masasabi mo na naging katangian mo bilang mangangaral ng Diyos? Pakinggan nyo sa isang talata ng Filipos, ng Gawa ng mga Apostol.
Ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 20 at versikulo 24. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Tingnan ninyo si San Pablo, inilalarawan ng kanyang sinasabi, ang kanyang katangian, ang kanyang pagkatao. Hindi ko ang wika minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Tingnan ninyo si San Pablo, hindi selfish. Ano? Selfless siya. Selfless. Hindi selfish. Bakit? Kahit pati buhay niya hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Meron ba tayong patutuon na hindi selfish si Pablo? Kung minsan nga kinalimutan niya na yung kanyang sarili. Pakinggan nyo sa unang Korinto, Kapitulo 10, ang huling talata. Ganito ang ating mababasa. Nagaya ko rin naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Ang sabi ho ni Pablo, gaya ko rin naman ng wika, na sa lahat ng bagay ay nagbigay lugod ako sa lahat ng tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami. Nakakalimutan niya na yung sarili niya. Ha? Anong katunayan? Pakinggan niyo sa Filipos, ganito ang kanyang pagpapatuto. Hindi niya hinahanap yung kanyang sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mga ligtas. Eto, sabi sa 3:8 ng Filipos. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Kita nyo? Itaas mo sa 7. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Kita nyo? Yung sarili niya, hindi niya na iniintindi. Pakinabang na niya, nalulugi pa siya. Ang sabi, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, inari kong kalugihan, upang tamuhin ko lamang si Kristo. Yan ang hahanapin yung mangaral. Pag maghahanap kayo, yung pwedeng malugi. Ngayon, ang maraming mangaral, walang lugi, puro tubo. Kaya nga, parang ang daig-daig nilang pera. Ano? Yumayaman sila, hindi sila pwedeng malugi. Bakit? Magpapadala ng konting palay, papalitan mo ng ikapo. Yung miracle seed fake, maglalagay sa konting kapirasong plastic. Siguro mga 10 butil na palay. Papalitan mo yun, tutugunin mo. Magaya ni si Rulo, naku po. Takot-takot na negosyo ginagawa rin sa Pilipinas niyang mga yan. Oh. Si Pogi. Sabi naman ng mga miyembro, Amen! Amen, Lord! Malaki negosyo niyan. Kayaman niya, nasa Ayala, Alabang na eh. Saan galing yan? Sagutin nyo! Mga mangaral! Sagot kayo! Saan galing ang bahay niyong mansyon? Saan? Sagot! Tapangan nyo, sagot! Huwag paiwas! Sumagot kayo bilang mga lalaki kung lalaki kayo. Mga wala. Saan galing yan? Ha? Saan galing? Si Pablo, bilang mangaral ng Diyos, hindi ko inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Tamuhin ko lamang si Kristo. Sila naman, inaari nilang kawalanghyan ang lahat ng bagay, magkamit lang sila ng pira, salapi, money. Kaya yumayaman eh. O diba? Yan ang katangian nyo. Matatakaw kayo sa pera. Yan ang katangian nyo. Anong klaseng katakawan meron yung mga pastor na yan? 56:11 ni Isaias. Pakinggan nyo. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Ang tindi ng katakawan itong mga walang hiyang ito.
Ulitin mo nga, kapatid na Luz. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Kita mo, pastor nga yung mga demonyong matatakaw na yan. Mga asong walang kabusugan. Naku, kitakaw-takaw. Hindi nabubusog yan. Baka naman tanongin nyo sa akin, si Soriano, yun yung aming pastor, pag nakakain na ng isang gatang, busog na. Isang gatang na kanin, busog na ika. Tanungin natin ng Diyos. Sabi ng Diyos mga pastor na asong walang kabusugan, Panginoon, saan ba hindi nabubusog yung mga pastor na yan? Pakinggan nyo. Sa Ecclesiastes 5, Gis. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. O siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang. Kita nyo, siya ikaw umiibig sa pilak, hindi nasisiyahan sa pilak. Kaya nga habang buhay kang mag-aabuloy, kay milyonary na siya, bilyonary na siya, mag-aabuloy ka pa rin. Mauubos pa ba nila yung pera nila? Hindi na nila kaya ubusin. Ayaw na nga tanggapin ng bangko. Kaya nga nagtayo na sila ng sarili ng bangko. Bakit? Meron akong nabalitaan doon sa kaibigan kong manager ng bangko. Alam mo, dinidepositohan kami. Di namin natanggap Abit ka ako. Yung ibang bangko ako, nagpo-promo pa. Para lang may mga depositor na lumapit. Kayo naman, may mga depositor, tinanggihan nyo. Hindi namin kayang patubuan sa dami. Bet ka ako, isang truck kayo hindi nadala doon sa bangko namin. Isang truck? Biro mo yun? Isang truck? Truck na pera? Ang pera ng mga pastor? Diba? Hindi barya yun. Truck na pera, papel. Kita nyo? Kaya sabi ko, may katangian din yung mga pastor ngayon sa ating panahon. Ang katangian nila halos pare-pareho, matatakaw sila karamihan. At hindi sila nabubusog. Ano ang pruweba kung hindi sila nabubusog? Yung miyembrong squatter, nandun walang lupa, walang bahay, nandun lang sa tabi ng tulay nakatira. Pinag-aabuloy pa nung nakatira naman sa palasyo. Tanyo? Ganyan. Kayo nga, saan mo man suriing hustisya, makatwiran ba yung naka-Amerikana at mayroong mga kurbata nasa daan may daladalang lab offering ang tatapatan mo yung nakachinelas na hindi pa magkapareho? Ikaw ay nakakurbata, ikaw ang tatapat doon? Katwiran ba yun? Tiwarik ang ulo mo! Biro mo ang mag-aabuloy yung machinelas hindi magkapareho? Ang aabuluyan na kaka-Amerikana at merong sound system at naka-electric guitar. Yun ang aabuluyan mo, lab offering. Saan mo nabasa yun? Alam nyo bang ang aabuluyan ginagamit para to alleviate the plight of the poor sa Biblia? Ang aabuluyan ginagamit para sa nangangailangan. Pagka mayaman na, ba't mo aabuluyan yun? Mayaman na yun. Manain ng pera. Mas maraming pera sa'yo. Ba't ikaw mag-aabuloy sa kanya, mas marami siyang pera sa'yo? Kaya ako, sabi ko sa mga kapatid dito, pag ako maraming pera, huwag niyo akong abuluyan. At katunayan ngayon, hindi niyo ako inaabuluyan. Tama ba mga kapatid o hindi? Asan ang abuloy niyo? Nasa channel. Ayan binabayad dyan. Pero para ibulsan ni kapatid na Soriano, hindi. Never. Walang kapatid na makakasumbat dito na yung abuloy niya kinain ko. Bagaman kung kumain man ako ng kapiraso ron, pakinggan nyo, sa 9:2 ng unang Korinto. Halimbawa, kinain ko na yung kapiraso atinan ninyo, sabi ni San Pablo. Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon, sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baga kaming matwid na magsikain at magsiinom? Wala baga kaming matwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya? Bilang apostol, wala ba akong karapatang kumain at uminom, sabi ni Pablo? Wala ba kaming karapatang kumain at uminom?
At kung kumakain kami at umiinom, wala ba kaming karapatang magsama ng asawa sa pagkain namin at pag-inom? Na asawa na may sumasampalataya naman. Mangaral ka, may asawa ka, kumakain ka. Ikaw lang ba magsakakain? Napakawalang budhi naman ng mga miyembro pag ikaw lang pinakain. Siyempre, pati misis mo, pakakainin na rin. Misis mo yun eh. Hindi naman pwede pag nagmangangaral ka balibag mo na yung asawa mo sa kangkungan. Hindi pwedeng ganun. Hindi ba? Kaya, yung mangaral may karapatang kumain. Pero ako, pinipilit ko, wag kong kainin ang abuluyan ng miyembro sa samahang ito. Kaya nga kahit paano, nagninigo-negosyo ko mga kapatid. Nagtataka nga ako sa nag-a-abroad eh. Dito sa Pilipinas, magtinda ka lang ng maruyak, kikita ka 100 fishball lang, fishball. 200 kinikita. Mag-a-abroad ka, 3,000. Magkano yun? 100 lang sang araw yun ah. Manganganib pa buhay mo, re-raping ka pa ng mga mababahong mga... mababaho naman yun. Mas mababaho Pilipino roon sa mga yun. Dahil di naliligong madalas yun ah, di ba? Di ba? Pag mamalaki tayo, inaapi tayo sa ibang bansa tayo mga domestic helpers. Kahit domestic helpers kami, mababaho naman ang Pilipino kaysa sa inyo. Di ba? Aapihin nyo kami, masasaba kayo sa akin. Inaapi nyo yung kapwa namin Pilipino. Subukan nyo. Patunayan nyo na kayo mahal ng Diyos. Patutunayan ko mas mahal ng Diyos ang Pilipinas. Ba't kung mahal kayo ng Diyos? Ba't kayo puro mahihirap? Mas mahal nga ng Diyos yung mahihirap eh. Di ba? Mas mahal ng Diyos. Si Lazaro, mas mahal ng Diyos eh. Pero mayaman yung mayaman. Pero napunta sa impyerno. Si Lazaro, mahirap na nakakakilala at natatakot sa Diyos, awan ng Diyos. Hindi naman napunta sa masamang kapalaran sa kanyang hinaharap ng buhay. Pero iwan muna natin yan. Naalala ko lang, para rin kasing nasasaktan ako eh. Wala na lang tayong sisisihin eh. Hindi naman pwede sisihin mo gobyerno sa nangyari kay Flor. Ano malay ni ano ron? Ano ba malay? Sinisisi si Presidente Ramos. Ano malay ni Presidente ron? May malay ba siya ron? 1991 pa yun nung makulong. Doon pa sa panahon ni Tita Cory yun. Hindi rin naman ang malay ni Tita Cory, hindi naman siya ata nagpapasyal sa Singapore. Di ba? Ano sisisihin pa natin? Sisihin nyo yung mga pastor nyo. Bakit? Biro mo pag nasa abroad ka, nagpapadala ka ikapo. Tama o hindi? Mga nasa abroad, lakas mag-remit sa pastor na ikapo niyan. Ba't pag nagkakaso yung OCWs, hindi puntahan ng pastor? O baka ibalik sa amin, ikaw ba, Mr. Soriano? Meron! Awa naman ng Diyos, wala pa kaming kapatid na nagkakakaso sa abroad. Pero meron kaming foreign mission office na nagtumitingin sa kapakanan ng kapatid sa abroad. Hindi kagaya ng iba relihiyon, basta't yung remittance mo tinanggap. Pagkatapos, para pagkagastusan ka, wala na. Ganon. Ganyan eh. Kaya alam nyo, masama loob ko talaga eh. Nahirapan ang loob kong maalala yung nangyayari. 3 Pinoy, pinugutan, frame up daw. Merong Pilipina, 24, ikinulong sa Arabia. Anong kasalanan? Dahil daw umibig sa Arabo. May doon pala umibig sa Arabo, ikinulong na. May kasalanan pala umibig sa Arabo, kung lumalabas na gano'n. Kung ako naman kayo mga Pilipina, kung di ba naman kayo tinamaan ng malagkit? Sukat umibig kayo sa mababaho na yon. Tapos kayo pa ikukulong. Talaga masama ang loob ko. Ang nakakainis sa mga Pilipino, kung minsan, sinisisi natin pamahalaan lang, hindi eh. Kasi ginawa naman ni Presidente Ramos yung magagawa niya, sumulat doon. Ang talagang ron, ang mga walang budhit, mga walang puso, yung mga taga ron. Sabi ko sa mga kapatid, huwag kayong bibili ng chocolate na galing dyan. Tulungan natin yung flight ng ating overseas contract workers. Huwag kayong papatronize ng produkto niyang magkaroon naman tayo ng ang tawag doon sa Kastila, amor proprio, para sa ating kapwa Pilipinong inapi. Biro mo, meron pang isa ron ni-rape nung amo niya, nabuntis, siya ikinulong. Bakit? Bawal daw na ang isang kanilang lahi makitungo sa isang Pilipina.
Bawal pala. Bakit pinagsamantalahan yung aming kapwa Pilipina? Pagkatapos ngayon siya pa nakulong. Kaawa talaga tayo kahit saan daanin, no? Kaawa-awa tayo. Buti na lang pagdating sa relihiyon. Bagay, pagdating sa relihiyon, kaawawa rin tayo. Pinagsasamantalahan tayo sa relihiyon ng mga dayuhan na yan. Yumayaman sila rito sa bansa natin. Biro mo, hindi lang chocolate nila mabili, pati iglesia nila mabili sa Pilipinas. Saan ba galing ang mga Pentecostal na yan? Di ba sa Amerika galing yan? Yung mga protestante, di ba galing sa Alemanya yan? O, yung katoliko, saan galing yan? Di ba sa Italia galing yan? Sa Espanya? O kaya yung mga relihiyon na dito mabili, yung mga galing sa abroad Yan ding mga galing sa abroad na yan ang umaalipin sa atin lahi. Kaya mag-isip-isip tayo mga kababayang Pilipino para wag nang maulit na magkaroon pa ng isang pangyayaring kagaya niya na hiniya tayo bilang bansa. Hindi lang ang presidente hiniya ng Singapore. Ang buong bansang Pilipinas hiniya ng Singapore. Kaya kayo punta kayo ng punta sa abroad. Bago kayo pumunta ron, pag-isipan nyo muna mga kapatid. Mga babae, bago nyo itabo yung mister nyo mag-abroad, nako, kawawa. Biro mo papasaning hollow block, di 8. Biro mo laki nun. Dito sa atin, di sa islang hollow block, nang mabigat na di 8 ron. Kaya ang mga ngaral, mga kapatid, sabi dun sa banal na kasulatan, merong mga mangaral na matatakaw. Kabaligtaran niya ng mangaral ng Diyos. Ang mangaral ng Diyos, nagpapalugi alang-alang kay Kristo. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay inari kong kalugihan. Tamuhin ko lamang si Kristo. Ayun. Isang katangian ni San Pablo yun. Handa siyang ipalugi, pati buhay niya nga, handa niyang ibigay. Pakinggan nyo, sa Tesalonica, ganito ating mababasa. Gayon din kami, palibhasa'y may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. Kita nyo, yung mga ngaral ng Diyos, isang katangian nun, talagang ibinibigay ang kanyang sarili, misa kapatid. Sabi sa Biblia, hindi lamang namin ibinahagi sa inyo ang ebanghelyo, kundi pati na ng aming sariling kaluluwa, sapagkat kayo naging lalong mahal sa amin. Ayan, isang katangian ng mga ngaral ng Diyos. Mapagmahal sa miyembro. Yan ang nakakabasa sa Biblia. Kaya pakikiramdaman nyo yung mga ngaral nyo kung mahal kayo. Baka walang mahal kundi yung pera nyo pakinggan nyo. Meron ba talaga noon ang hinahanap yung pera mo? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 12:14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo. At ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Kita nyo ganda-ganda salita, no? Paparian ako sa inyo, sabi ni Pablo, pero hindi nyo ako magiging pasanin, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung pag-aari mo hanap niya, ikaw ang hanap niya. Ikaw ang mahal niya, hindi yung makukurakot sa'yo. Yun ang isa sa katangian ng mga ngaral ng Diyos. Ang hinahanap, hindi yung inyo, kundi kayo. Kayo ang mahalaga sa Kanya. Kung maliligtas kayo, kung hindi. Kaya bilang pagmamahal sa miyembro, ibinabahagi nila yung ebanghelyo. Hindi lamang ebanghelyo, kundi naman pati ng aming sariling kaluluwa. Yun ang sa tanda ng pagmamahal ng mga ngaral Yung ebanghelyo ibigay sa'yo. Kahit magalit ka't matuwa, iaaral sa'yo yung tamang aral. Tamaan ka't hindi, yung masama mong gawain, ipangangaral sa'yo yun. Yun ang tamang pagmamahal. Na yung mali mo ituwid, yung mali mo ipunahin. Pakinggan nyo, sa unang Tesalonica 2:3 hanggang 4, ganito ating mababasa. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng ebanghelyo ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao. Tamo, hindi nagbibigay lugod na yung aral nililis siya, o kaya tinatago, o kaya pinuputol, o kaya binabawasan. Hindi.
kung paano ipinagkatiwala sa amin ng Ebanghelyo, gayon namin sinasalita. Hindi kami gaya ng nagbibigay lugod sa tao, sabi niya. Kaya ang aming inyaaral, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya. Natitiyak nilang walang daya yung aral nila, walang mali, walang karumihan. Bakit? Kung paano ibinigay sa kanila Ebanghelyo, ganun nilang sinasabi. Halimbawa, sabi ng Diyos, 5 rin ang sabi niya, walang dagdag, walang bawas. Halimbawa, sinabi ng Diyos, 7 rin ang sinasabi niya, walang dagdag, walang bawas. Kahit na upahan mo pa siya, hindi niya tatanggapin yun para iatras lang yung salita ng Diyos. Pakinggan nyo sa bilang, ganito ating mababasa sa 23. Versikulo. Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kong sasalitain. Kita nyo, sabi ng mga haral, kahit ibigay pa sa akin ni Balak yung kanyang bahay na puno ng pilak at ng ginto, hindi ko mangyayaring salangsangin ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o ng masama sa aking sariling akala. Sabi niya, kung ano nga ang sinabi ng Panginoon, siya kong sasalitain. Kahit lagyan mo pa siya ng isang bahay na puno ng ginto. Biro mo bahay ni Balak? Malaking-malaki yun, mayamang-mayaman yun ah. Biro mo bahay niya, pinuno pa ng pilak at ginto. Bigay mo manika sa akin yung bahay ni Balak na puno ng ginto at pilak, hindi ko mangyayaring salangsangin ang salita ng Panginoon na ako'y gumawa ng mabuti o ng masama sa aking sariling akala. Kung ano sinabi ng Panginoon, siya kung sasalitain. Hindi niya dinadagdagan, hindi niya binabawasan. Ganyan humangaral ng Diyos. Kasi yun ang pagmamahal sa kapwa talaga eh. Yung maituro mo yung totoo, magalit ka't matuwa, totoo ito kaliligtas mo. Yun ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Alam niyo, humangaral ng Diyos, mapagmahal sa kapwa. Binabahagi namin sa inyo, hindi lamang ang Ebanghelyo, kundi naman pati ng aming sariling mga kaluluwang wika ni San Pablo. Isa sa katangian ng mga ngaral, yung malingap sa miyembro. Malingap. Tingnan ninyo ang paghahalimbawa ni Pablo sa 12:15 ng 2 Korinto. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at paggugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kita niyo sabi ni Pablo. Nakahanda siyang gumugol ng malaking kagalakan at paggugol dahil sa inyong mga kaluluwa. O, sino ngayon ang pastor? Ha? Sinong mangangaral sa ating panahon ng gugugol para sa miyembro? Gugugol, ha? Maglibot kayo ngayon. Ano ang makikita mong totoo? Yung pastor gumugugol o ikaw ang gumugugol sa pastor? Hindi ba totoo na pagka nag-birthday yung pastor, dadalaw kayo, may dala-dala ka regalo? Tama o hindi? Pag ikaw ang nag-birthday, yayayain mo yung pastor. Sino ang magre-regalo? Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Dahil pinuntahan ka ng pastor, nag-service. Kaya meron ka nakahandang ganon. Kaya ikaw ang mamatay, ha? Ikaw pa rin mag-aabuloy. Bakit? Ganito Then namatay yung si Petra. May abulo yan. Sabi ng pastor, mga kapatid, yung abulo yan para kay kapatid na Petra ay ibibigay natin sa iglesia. Dahil yun ay ang pinakahuling abuloy ni kapatid na Petra. Biro mong kademonyohan yan. Patay na, pinag-aabuloy pa ng mga walang ayan, ganyan sila. Ganyan, mga stroke ng mga relihiyon yan para kumita ng pera. Kaya kahit saan mo daanin, sila ang tubo ng tubo. Gumugugol ba? Yung mga ngaral ng Diyos, nakahandang gumugol sa miyembro, magagastos siya. Alang-alang sa inyong kaluluwa, wika ni San Pablo. Nakahanda ako na gumugol na malaking kagalakan at paggugol alang-alang sa inyong kaluluwa. Ano pa ang sabi niya? Tuloy natin sa 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. At
ako'y... Kita nyo? Ano yun? Sapagkat, ang wika ni Pablo, hindi nararapat ipagtipon ng mga magulang ang mga anak. ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga... Ulitin natin. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Sino ang magtitipon? Magulang. Magulang. Eh yung mga ngaral, magulang ba o hindi? Magulang. Magulang nga. Pagkagulang-gulang. Bakit? Eh siya ay pinagtitipon ng mga miyembro niya. Pero kung tawagin niya, kamusta po sa ating mga mahal na magulang sa Panginoon? To our beloved parents in the Lord. Beloved pastor, beloved assistant pastor. Tanong ko, tama na, payag na ako sandali na yung mga ngaral magulang sa Panginoon. Ha? Nakakatanda sa iyo sa pananampalataya. Magulang mo. Sino ang magtitipon? Magulang. Yung magulang o yung anak? Why, bakit kayo pinagtitipon? Ha? Bakit kayo pinagtitipon kayong mga anak para sa kanila? Dapat baligtad. Ang magtipon, yung magulang para sa... Yung nasa Biblia, ang nagpapakain sa mga tupa, yung pastor. Aba, itong mga miyembro, sila nagpapakain sa pastor. Pakinggan nyo. Ezekiel 34:2. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili, hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Ano ang dapat? Ulit. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili, hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Sino dapat pakanin? Eh sa ating panahon, sino nagpapakain? Ang tupa nagpapakain sa pastor. Wala nga. Baliktad. Ang relihiyon pinakilala sa atin, ano? Relihiyong kwartahan, mga negosyo, pampayaman sa pastor. Alam niya, yung relihiyon sa Biblia, hindi pampayaman sa pastor yun. Pampahirap yun. Pampahirap. Ako po, 31 taon ng pastor. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. At lalo na akong mahirap ngayon, 30 taon ngayon, mas lalo akong mahirap kaysa nung 30 taong nakaraan. Dahil, nung mag-umpisa ho akong magpastor, wala akong utang. Wala. Ngayon ho, tones ang utang ko. Ayan. Kaya malakas ang loob ko magdadaldal eh. Hindi pwede sabihin ng kapatid dito, kinain ko yung pera niya eh. Yun ho lang ang aking naipagmamalaki sa buhay ko. Na yung pera ng miyembro, hindi ko kinakain. Kung makakain man ako, hindi naman masama, hindi ba? Sabi ni Pablo, kung kami kumain at uminom, wala pa kaming karapatan. Meron naman eh. Ito sabihin dito sa punto nito, mga kapatid, abe, pagka ang nakita mong pastor eh, hindi kami namalasakit. Puro pakahig ng pakahig. Ugaling manok. Hindi ba sana kung may ugaling pataboy naman eh. Wala po pakahig yun. Lagi na lang papasok ang pera ron. Wala man lang matapunan ng... ang balita ko nga, kaya yung choir dun sa... Angeles. Sa Angeles, yung choir nag-resign, yung mga miyembro ng choir. Doon sa isang relihiyon diyang malaki. Bakit? Kasi yung isang miyembro ng choir nagipit, nangungutang 1,000 doon sa pastor.
Nangungutang na 1,000, hindi pinautang. Nung instrument of God, hindi niya pinautang. Nagdamdam. Naku, nagdadaldal sa kasamaan. Nag-resign sila. Biro mo, nangungutang lang 1,000 yung miyembro mo. Hindi mo man lang mapahiram, gipit. Gugugol ka pa ba? Pautang lang, hindi mo nga maipautang, gugulin mo pa. Sabi ni Pablo, ako ikay gugugol. Malaking kagalakan at paggugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung maghahanap kayo ng pastor, yung nakahandang gumugol para sa inyo. Hindi siya ang gugugulan nyo ng lagi na lang siya ang bibigyan nyo. Mali po yun. Isa sa katangian ng mangaral ni Kristo at ng mangaral ng Diyos, handang malugi. Hindi baling malugi. Alang-alang sa kapatid. Ayan, isa yan. Ngayon, naghahanap po ba kayo ng mangaral na ikaliligtas nyo? Ito hanapin nyo. Yung mga hanay ng mangaral na yan, gaya ni Moises, Noe, ni Kristo, ni Pablo, at ng karamihan sa mga apostol, na talagang nakahandang magmalugi, gumugol, ibigay ang buhay dahil sa miyembro. Hindi ho siya natatakot na mamatay, alang-alang sa kapatid. Pero, yung hindi sa Diyos, tinan ninyo naman ang ito, ha? Sa 11 ni Juan, sa 10 ni Juan, ito, Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. tuloy. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ayan. Papaliwanag pa ho yun? Maliwanag na yun. Dalawang klase pastor. Isang mabuting pastor, isang upahan. Yung mabuting pastor ibinibigay ng mabuting pastor, kagaya ni Kristo, ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yun kang nagpapaupat, hindi may-ari ng mga tupa. Yung upahan, nakikita dumadating yung lobo, tumatakas. Pinababayaan yung tupang halihawin ng mga lobo. Pinangangalati ka ng lobo yung mga tupa. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi niya ipinagmamalasakit ang tupa. Dito ho sa amin, walang kapatid makakasumbat sa akin na may dumating na lobo, tumakas ako. Pag dumating ho lobo rito, sinasalubong ko. Anong tema gusto mo? Walang kahit isang miyembro makakasumbat na may tinalikuran akong lobo. Walang kahit isa. Lahat ng klase ng lobo hinaharap ko rito. Pati lobong hindi pumuputok, hinaharap ko rito. Kasi yun ang aking pananampalataya. Na ang isang pastor, nakahandang mamatay nang dahil sa tupa. Nung isang beses nga Soriano, lumabang ka sa amin ng diskusyon. Kaya lang, sa Plaza Miranda. Ayaw ka ako. Senador na nawawalan pa ng mataryan sa Plaza Miranda. Ako, di naman ako senador, di ba? Biro mo, plaza yan. Mapapagbawalan mo ba yung pupunta riyan? Lalabang ka ako sa inyo dahil dala na ako sa inyo. Lalabang ko sa inyo, diskusyon sa telebisyon. Bakit kayo ka natatakot, Soriano, ha? Hindi ba ang tunay ikang pastor hindi natatakot pag may dumadating na lobo? Abing gano'n, parang binabalik sa akin yung talata. Sagot ko naman, inaamin mo bang lobo ka? Aminin mo muna. Aminin mo muna lobo ka at sasagutin kita kung ano gusto mo sagot. Ako ba natatakot makipagdiskusyon? Hindi, nabugbog na nga ako na-hospital na nga ako sa linggo 1970 yun. Ilang taon pa lang ako noon? 1970, 95, 25, 48 minus 25, 23 years pa lang ako noon. Nakatikim na ako ng bugbog sa kamay ng 5 diakono sa Guagua, Pampanga. Natatakot ba ako? Hanggang ngayon nga, nakikipagdiskusyon pa rin ako Kaya lang, pagka sa inyong grupo, ayoko na, gusto ko sa TV. At kung gusto mo talagang mapatunayan, yung pastor mong puno, yun lang dalin mo ron sa TV. Hati kami sa bayad.
Pero sabi mo, sa Plaza Miranda, alam ko bertud nyo eh. Ha? Ako nakahandang mamatay dahil sa tupa. Pero nakahanda ba akong mamatay dahil sa pagbibigyan ko itong mga tarantado? Hindi. Iba yung nakahanda kang mamatay dahil sa tupa. Kung may mapapa sa pangalib na tupa, susuungin ko. Pero kung wala naman, hinahamon mo lang ako para magtayo raw kami ng entabladong matataas. Pagka mataas ang entablado, okay na okay. Tama o hindi? Kaya nga ayoko sa Plaza Miranda eh. Mabuti kung ako lang ang mapeperwisyo. Maraming siyempre taong pupunta. Lalo na pag ako kadiskusyon. Nako kilala ho tayo sa buong mundo eh. Ba't ko sinabi? Hindi ko naman tinataas ang sarili ko. Hanggang sa Saudi Arabia, pinakikinggan ng diskusyon namin doon. Hanggang sa Hong Kong, sa Japan. Pinadadala ho ng foreign mission office namin yan sa iba-ibang lugar. Talagang pinagugustuhan ng mga tao. Pag may nakapanood, hinihiram. Ayan, lumiligid to. Lumiligid sa Hong Kong, lumiligid sa Japan yung mga tape ng diskusyon. Kaya kilala tayo rin sa iba-ibang lugar na may mga taong maka-Biblia, maka-relihiyon. Dadalhin mo ako sa Plaza Miranda. Kilalang-kilala. Kahit nga ako yung pag ako yung lalabas, na lang ko, kamiseta na lang ko, ordinaryo. Kahit saan ako pumunta, may nakakakilala. Brother, hindi ba kayo sa channel? Ba't wala kayong kasama? Bakit ho? Hindi ba kayo tatakot? Hindi naman nung ako. Naku, baka matsyempohan kayo, brother. Sabi ko, hindi ho nila ako matsyempohan. Pagka matsyempohan nila ako at medyo alanganin, magsasatagabulag ako siguro, sabi ko. Ba't meron ba kayo noon? Wala ka ako, bubulagin sila ng Diyos eh. Para huwag ako makita. Talaga naman yung mata ng tao, inaano yan eh. Nalilitang ko minsan yan, di ba? Minsan nga, may nagkakamali ka sa mata eh. Di ba, namamalik, ano tawag nila doon? Malikmata. Parang namamalik mata eh. Magagawa naman ng Diyos yun na nakita mo ko, akala mo ang nakita mo basurero lang eh, di ba no? Hindi mo napansin. Ganun po. Kaya ako hindi ako natatakot na makita ng mga tao. Nag-iisa lang ko lumalakad ko minsan. Namimili nga ako sa farmer's market, mag-isa ako eh. Namimili ako ng tilapia, titinda ko doon sa aking restaurant. Maglalama ka ang tawad to. Pakabarat mo naman eh, kaya kumuha ka na lang, kumuha. Patawad na. Ganun. Nung mapaganon ako, tinignan ako ng tao. Ikaw si Soriano, no? Bakit ka ako na? Kahit dahil doon sa... Nakilala niya ako hindi sa mukha dahil... Kasi busy siya sa pag-assort ng kanyang tilapia eh. Hindi nga ako sabi, brother, bakit nag-iisa ka? Meron ka akong kasama kaya lang nandun sa sasakyan. Ako lang ako nagbubuhat. Awa naman ng Diyos, nakaraos. 2 taon ako nagpundar ng restaurant. Nung malakas na, iniwan ko na sila. Yon, ganun po. Kaya ako nakakaraos ng hindi nangungurakot eh. Awa ng Diyos, nakakakain. Marunong akong gumawa ng pera. Hindi fake. Yung legal. Si Pablo, ganun eh. Pagkakukulangin siya ng pera, naghahanap buhay siya. Pakinggan nyo. Sa gawa ng mga apostol, pagka wala na siyang pera 20:33. Hindi ko inimbot ang pilak ni numan, o ang ginto, o ang pananamit. Nalalaman din ninyo. Alin yun? Ang nalalaman ng miyembro, alam ng miyembro, hindi na itatago yan. Alin yan? Na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Kita nyo, ang kamay ko, sabi ni Pablo, naglilingkod sa kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Pag wala na silang pera, gumagawa ng paraan si Pablo sa magitan ng kanyang paggawa sa kanyang kamay, nakakaraos yung kailangan niya, pati nung kailangan ng kanyang mga kasamahan. O ano ang ginagawa niya? At sapagkat ang hanap buhay niya'y gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. Kita nyo? Si Pablo gumagawa ng mga tent. Yun ang hanap buhay niya. Kaya pag kulang na siya ng pera, gumagawa siya ng tolda. Binebenta niya. O ako, marami akong ginagawa. Marunong akong gumawa.
O si Pablo, naghahanap buhay. Para wag lang siyang magpabigat sa kapatid. Mabigatan kayo nang dahil sa tungkulin sa gawain. Pero para sa personal na kailangan ng mangangaral, hindi kailangan mabigatan ng miyembro. Hindi ako magiging pabigat sa inyo, ang sabi ni Pablo. Hindi siya nagpapabigat sa miyembro nung kanyang pangangailangan personal. Kung mabibigatan man ng kapatid, yung gawain ng iglesia, yun ang mabigat. Kaya nga pinagtutulong-tulungan yun eh. Talagang mabigat. Biro mo magbabayad ka sa television, 150,000 isang linggo. Mabigat yun. Ay, pero magaang lang yun, pagtulong-tulong, ano? O, tigli 5 piso lang, 10, nakakaraos na. No? Kaya lang, hindi naman nagbibigay lahat. Talagang ganun. Hindi naman po pwedeng itiwalag mo yung hindi nagbibigay. Hindi naman ganun ho dito sa amin. Doon sa ibang iglesia, pag hindi ka nagbigay, may utang ka. Baka nga patubuan pa ng 10% yung utang mo. Di ba? Eh dito sa amin, wala akong utang dito. Pag hindi ka nagbigay, wala ka talagang pera. Ano magagawa natin? Ngayon, kung gusto mo magbigay ka. Kung ayaw mo, bahala ka. Eh, nasa cargo mo na yun sa Diyos. Dahil ang Diyos ang may utos ng pagtulong eh. Ayaw mo tumulong, ang Diyos ang kausap mo ron, hindi kami. Yun ang aming paniniwala. Dahil yung mga aral ng Diyos, marunong talagang maghanap buhay para sustinihan yung pangangailangan niya. Hindi siya puro dependent sa miyembro. Hindi puro sa miyembro niya pinanggagaling ang kanya resources. Ayan. Yan ngayon sa mga pamantayan na yan, maiisip nyo. Yung mga aral nyo, ganun ba? Tapos na ba tayo? Hindi pa. Wala pa sa 1/4 yan. Nung dapat yung makilalang mga katangian ng mga aral. Pero pansamantala, puputulin muna po natin. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.